Hello. Praise be to God. Nice to meet you again, mga kapatid. And I'm so blessed that I'm standing here again once more for the glory of God. Praise God sa praise and worship. We're so blessed. And also, we would like to greet first, batiin po muna natin mga kapatid natin, si Dayan. Dayan, hello. Chin Chin. And si, I don't know how to pronounce this. Ba't ba ako nag-i-English? Charmel. Tagalog, magagalit si Brother Van. Si Sister Juanita. Biyanan po ni Sister Juliet. Palakpakan naman po natin sila. Praise be to God. And we are so honored and blessed that kapatid, patuloy po tayong naglilingkod at sumasamba sa Panginoon. No? And nga po pala, babanggitin ko lang din po yung sponsor ng gupit ko, no? Si Brother Chris. Hello, Brother Chris. How are you? And praise God. So, yan. Can we dwell on the presence of God first before we proceed? I encourage you to close your eyes and feel Him. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We honor you. Holy Spirit, come, dwell on us. Panginoon, kailangan namin yung presensya mo. Panginoon, sa mga oras na to kayo yung kumilos sa puso, isipan ng bawat isa sa amin na nasa simbahang ito. Panginoon, muli nagpapasalamat ako sa bawat buhay na dinako mo dito sa simbahang ito, Panginoon. Dahil naniniwala ako na uulanin mo kami ng pagpapala sa mga oras na to, Panginoon. Panginoon, sa buhay namin, kahit kailan hindi kami naging karapat-dapat, Panginoon, sa inyo. Pero dahil sa biyaya, habag at pagmamahal mo, Panginoon, nandito kami. Hallelujah. Oh God, we praise you. We honor you, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. I encourage you to continue to feel the presence of our God right now. Panginoon, maraming salamat. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. We praise you. We honor you. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa biyaya, habag at pagmamahal mo, Panginoon. We praise you, oh God. We honor you. We glorify you. In the mighty name of Jesus Christ, I wanted to hear all of you saying amen. 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 Can we give the best clap para sa Panginoon? Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord, so much. Ayoko nang mag-English. Ba't ba ako nag-i-English? Napapagalitan na naman ako ni Brother Van eh. Walang iyakan. Sabi ko rin kay Lord, di ako iiyak eh. Pero tapat ng Diyos talaga na tumawag sa atin na sarap din naman umiyak sa Panginoon. Tama? Amen. So, can we proceed to our topic? Our topic for today, or I mean, the word that we're gonna read is Lamentations 3, chapter 3, 22 to 23. Actually, this is the most known or highlight of this book. Lamentation or sa Tagalog, panaghoy. Siyempre, kukunin ko rin Tagalog. Ano? But let's proceed muna sa English. NIV po tayo. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Sa Tagalog po, Panaghoy, chapter 3, 21 to 23.
Binabati ko rin po pala si Brother Patrick. Praise you. Praise God sa buhay. Verse 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. But this is the highlight. 23, ito ay laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Praise God. Alam niyo po, I know, every Sunday we're having, magkakaroon po tayo ng Bible study wherein puro karne na ba yung kinakain natin. But this time, balik po tayo sa gatas. Balik po tayo sa basic. Ano po yung basic ng Christianity? Pag-ibig, kaibigan. Lamentation. Gusto ko lang po bigyan kayo ng background kung ano yung Book of Lamentation or Panaghoy. Ang Lamentation po is a poetic and deeply emotional book in the Old Testament. So ano po yung ganap dito? Ang author po nito ay si Jeremiah and known as Weeping Prophet, ang umiiyak na propeta. And also, even the fall of Jerusalem and the destruction of the first temple by King Nebuchadnezzar of Babylon. So ano po yung context ng Lamentations? Para makuha po natin, The people of Judah were taken into exile. So sila'y nahirapan, and their beloved city, Jerusalem, considered the dwelling place of God, was left in ruins. Nadurog po ang Jerusalem. Ang first temple po. Bakit po? Dahil po sa kasalanan at pagiging pasaway ng anak ng Diyos. So, moving forward this poetic form, the book consists of 5 chapters. 5 chapter po siya. Ang chapter 1, 2, 3, and 4 ay acrostics po. So, mga oras na to, si Jeremiah ay umiiyak, weeping, panaghoy. Dahil nakikita niyang anak ng Diyos ay pasaway and also kung ano yung nangyayari o pinaghihirapan nila ng mga oras na yon. So, acrostic sila. Bakit mo naging acrostic in Hebrew? Each verse starts with successive letters of the Hebrew alphabet. Okay? So, every chapter po, ang Hebrew alphabet po consists of 22 letters, let's say. Kung sa English po ay 26. Sa Hebrew po ay 22. And every chapter in this lamentation po consists of 22 verses. So, chapter 1, 22 verses. Chapter 2, 22 verses. And next is chapter 3 is 66 verses siya. Pero ano po yung pinagkaiba nun? So, I guess, let's proceed muna. Sa genre nila is expressing grief, repentance, and pleas for mercy. Okay? Mourning sila, devastated sila, nagko-confess sila sa Panginoon, and nagmamakaawa sila sa habag ng Panginoon ng mga oras na to. So, ano yung sinasabi ko kanina about acrostic? So, bibigyan ko po kayo ng example in Hebrew. Sa verse 1 po, Aleph, or ito yung unang letter ng Hebrew. And Bet, ito yung sunod, Gimel. So makikita nyo, in every verses, nag-uumpisa siya, acrostic, may pattern. Okay? Nakikita nyo po. So, nasan po dyan yung Aleph? Wala naman, di ba? Kasi po sa Hebrew, ang pagbasa po ay from the right side going to the left. Aha moments. May natutunan po ba tayo? Okay. By the way, so yun po. From Hebrew, babasa po tayo from the right going to the left. So, makikita nyo, Aleph, eto po siya. Kung visible, Bet, eto po. Okay? Gimel, eto po. And moving forward pa sa mga next verses. Ganun po siya. May pattern po ang Lamentations. And ang Hebrew alphabet, again, sabi ko, 22 and 22 verses din ton chapter 1, chapter 2. Pero nag-iba siya sa chapter 3. Kasi sa chapter 3, 66 verses po ang consist nun. Okay? And yung verse 1, 2, and 3 sa chapter 6, mag-uumpisa siya sa Aleph. Okay? And moving forward. 1, 2, 3, Aleph. And then 4, 5, 6, Bet. Ganun yung pattern ng chapter 3. So yan po. Nawa, may natutunan po tayo. So, why use acrostics? Bakit po kaya ganito yung pattern na to? So, memorability ng mga panahon na yon para madaling alalahanin. Okay? Easier for oral tradition and memory. Symbolism of completeness. Okay? Using the full alphabet symbolizes total grief of
or total expression. Pinapakita nila, okay, ng mga Israelites yung expression nila, nararamdaman nila sa Panginoon. Yun yung sinisimbolismo nun. Dahil kumpleto siya, A to Z. A to Z. Okay, structure in chaos. Ibig sabihin po nito, kaayusan. Kahit na nasasaktan. Di ba? Ordered alphabet may reflect to a desire to find order and meaning. Okay? Amid the tragedy of Jerusalem's destruction. Kahit na nagulo sila, pinapakita na kahit si Jeremiah na umiiyak, maayos pa rin, order and meaning. May meaning yung sinusulat niya. So paano yun? Parang ang hirap naman, ano? Pero showing that even in the sorrow, sa pighati, kalungkutan, there is intention to express their feelings to God and to reflect sa kung ano yung mga nagawa nila, pagkakamali at pagkukulang sa Panginoon, and a path to healing. Hindi mawawala po ito. Okay? Iyon po ang acrostic. Kaya po naisulat sa Lamentations. At ngayon, ang title po natin, sorry po, nag-uumpisa pa lang tayo. Sa introduction pa lang tayo. Grace that holds us still. It's always God's love. Talaga. Hindi ito tungkol sa katalinuhan mo bilang isang individual. Uy, mas maalam ka sa gantong bagay. Kapatid, mas mahalaga ang puso. Naisabihin sa atin ng Panginoon sa mga oras na to. So, for our introduction, sorry po ha. So, the word today is full of conditional love. Okay? The world today is full of conditional love. Sa mundo po natin, puro conditional. Ang daming kondisyon. Halimbawa, I will love you. Mamahalin kita. Kung mahal mo rin ako. Kung gagawin mo to. Kung bibigyan mo ako ng bulaklak. I will love you kung may ganito kang kayamanan. I will love you. I will love you if. Kung may kondisyon ano? Ganito po sa mundo natin. At admit it or not, aminin po natin o hindi, minsan ganito rin tayo. Minsan nagmamahal tayo base sa kung ano yung makukuha natin. At may kondisyon minsan yung pagmamahal natin. So, the world is full of conditional love. I'm with you as long as you don't mess up. Sasamahan kita hanggat hindi, I'm with you hanggat hindi ka nagkukul. Mostly sa relasyon to I'm with you as long as you don't mess up. Hindi ka nagloloko, hindi ka nag-cheat, okay? Hindi na ako mag-Tagalog. Nahihirapan ako minsan pag nagtatagalog. Many people carry guilt, shame, or fear. Wondering, can God still love me after all I've done? Bilang tao, madalas tayo nakakaramdam na to. Lalo na tayo lahat naman dito, Kristiyano. Nahihiya tayo sa Panginoon, nagigilty tayo sa mga kasalanan na nagawa natin, natatakot tayo. Nagtataka tayo kung mahal pa rin tayo ng Panginoon. Obviously, mga kapatid, the resounding answer from Scripture is, yes, always. Lagi po tayong mahal ng Panginoon. Pwede yung palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Amen. God's love is not based on who you are, but on who He is. Amen. Hindi to base kung sino ka man, kapatid, but ito ay tungkol sa Panginoon. His love is not just an emotion. Hindi lang to emosyon. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, uy, mahal ko to, kasi mahal ko siya. No, hindi lang to emosyon, but a covenant promise rooted in His character. Ito po ay pangako ng Panginoon sa atin. At hindi natin pwedeng questionin yun, yung pagmamahal ng Panginoon. Dahil gaano man tayo kasama, gaano man tayo kadumi bilang isang tao, God will keep on loving us. Amen? So, for the first, may 4 points po ako na nais banggitin sa mga oras na to. God's love is not based on performance. Everyone could hear this. This is a basic in Christianity. Pero God wanted
to remind every one of us, kapatid, hindi to tungkol sa performance mo. God's love is not based on performance kasi nagawa mo to. Sabi po sa Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Habang makasalanan ka pa, habang ginagawa mo yung mga kasalanan mo, na nalilihiman o hindi, ang Panginoon ay namatay para sa atin. This is God's proactive love. He didn't wait for us to be good enough. Hindi po tayo hinintay ng Panginoon na maging mabuti ka or maging better version of yourself. The world says, okay, sabi ng mundo, clean yourself up, then you'll be accepted. Sabi ng mundo sa Tagalog, linisin mo yung sarili mo, magpabango ka, magpaganda ka, or whatsoever, at tatanggapin ka ng mundong to. Pero ano po'y sabi ng Panginoon? Lumapit ka sa akin. Come as you are. Kung sino ka man ngayon, ang pagmamahal ko ay lilinisin ka. Pwede palapakan natin si Lord. Praise God. To the elders of the church, please keep on praying. I am asking for your prayers right now. Because God really may nais gawin ng Panginoon. So keep on praying that the Holy Spirit continue to dwell in the midst of us. Pwede po ba yun? Praise God. So, but God proves His love for us in that while we still were sinners, Christ died for us. Praise God. Ephesians chapter 2, verse 4-5. But because of His great love for us, it is by grace you have been saved. We always hear this. Isaiah chapter 1, verse 18. Kung babasahin niyo po to sa ibang version, napakaganda. Sa Tagalog din, napakaganda. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Ito po yung Tagalog version para mas maintindihan natin lahat. Sa Ephesians chapter 2, verse 4-5, ngunit napaka-maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama si Kristo. Praise be to God. Again, Isaiah chapter 1, verse 18. Sabi ng Diyos, hali kayo at tayo magpaliwanagan. Okay? Ni-encourage sila ng Diyos. Sabi ni Yahweh, sabi ni Lord, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Nakikita niyo yung grace ni Lord. Alam niyo, hindi ko kailangan to i-explain ng sobra-sobra. Pero as we read the Bible, sinasabi na sa atin, kapatid, gaano man kapula tayo sa kasalanan, gaano man tayo karumi, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. As we can see here, a child learning to walk falls consistently. Tama po. Lahat po tayo patuloy na nadadapa. And as a parent, di ba po, kapag naglalakad yung mga anak natin, anak nyo po, di naman po ako magulang pa. Ang madalas na ginagawa is to encourage. Tama po. Ini-encourage nyo po. Chini-cheer nyo po yung anak ninyo kapag nadadapa. Actually, to share with you the testimony that I have, paulit-ulit ako nadadapa. Paulit-ulit akong nagpapasaway sa Panginoon. But God's still here. My mom's still here. Alam niyo po yung mga ganong bagay is sobrang laking bagay bilang isang tao o individual that there is someone watching over you to cheer you, to support you saan mong pinagdadaanan ng buhay natin. At ganun din po ang Panginoon sa buhay natin. Kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, dumapa ka man, magkasala ka, nagigilt ka, nahihiya ka, lumapit sa Panginoon dahil sa kabila ng kasalanan mo, Panginoon patuloy na lumalapit sa iyo upang hagkan ka, upang takbuhin ka. Praise God. Praise God. Ganun po magmahal ang Panginoon. God's love is not based on performance. It's
because of who He is sa buhay po natin. Second point that I have, His love and grace never run out. Ang pagmamahal po ng Panginoon, hindi nauubos. Hindi nawawala. Sabi po sa Lamentations chapter 3, na binasa natin kanina, 22 to 23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Damhin po natin, ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Ang sarap pong basahin ulit-ulitin yan. Dahil sa pang-araw-araw na buhay natin, imposibleng hindi ka makagawa ng kasalanan. At madalas, puro pagkukulang po tayo sa Panginoon. Just try to read this. Ang pag-ibig ni Yahweh ay laging sariwa bawat umaga. At kahit yung kahabagan niya, ang katapatan mo'y napakadakila. So God is not like people. Tama po? Of course, He doesn't grow tired of forgiving. Hindi po napagod ang Panginoon na patawarin ang bawat isa sa atin. Bawat araw, ang habag ng Panginoon ay bago, sapat, at umaapaw. Sabi po sa awit, Psalms 103, verses 8 to 13, ang Panginoon, He is slow to anger. Abounding in love, He removes our transgressions from us. Pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Ito po yung maganda. Micah, chapter 7, verse 18. Please hear this, everybody. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Sa Tagalog po, walang ibang Diyos na katulad ninyo. Pinapatawad ninyo ang kasamaan at kinakalimutan ang kasalanan ng nalalabing lahi ng inyong mamamayan. Yun pa lang ang ganda na. Pero I would like us to focus on this. Magbigay po tayo ng atensyon. Hindi kayo nananatiling galit magpakailanman dahil ikinagagalak niyong mahalin kami. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapatid, nagagalak po ang Panginoon na mahalin ka. Pakisabi nga po sa katabi. Pakikalabit yung katabi. Pakisabi, nagagalak ang Panginoon na mahalin ka. Praise God. You may run out of strength, but God never runs out of grace. Kapatid, dadating to. Kahit gaano ka man kasolid ngayon. Ang daming battle, ang daming temptation. Ang daming battle spiritually. You may run out of strength, but God never runs out of grace. Kahit kailan di ka papabayaan po ng Panginoon. Manghina ka man physically, spiritually, financially, or whatsoever na kahinaan yan. Ang pagmamahal ng Panginoon, patuloy na nandyan. Di nauubos. Patuloy na nilalapitan ka at hinahagkan ka. Praise God. I would like to tell my testimony how I end up here in the altar. Sobrang challenging to stand in front of you because I really respect this altar, this pulpit, sa stage, to talk, lalo na, and I really love hearing everybody speaking in front, So, hindi po ganun kadali sa akin yung magsalita dito. Knowing na hindi tayo perfecto. Tama? Ganito yung nararamdaman ko eh. That's why I would like to share din with you. And I know all of us can feel this. We feel shame. We feel guilt. Nararamdaman po tayo. Nakakaramdam tayo ng hiya sa Panginoon every time na magkakasala tayo. So I ended up here not because of me. Hindi dahil sa
sarili ko, hindi dahil sa kaya kong sabihin sa harapan nyo, hindi dahil sa kaalamang meron ako. Nandito po ako, nakatayo sa harap nyo, dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Praise God. Praise God. Ang daming pagsubok, pero biyaya lang po ng Panginoon talaga. God's love changes us, not condemn us. Titus chapter 2, 11 to 12. The grace of God has appeared, teaching us to say no to ungodliness. Ang pagmamahal po ng Panginoon ay hindi natatapos sa pagpapatawad. God's love changes us and not condemn us. Let's proceed. God's love doesn't excuse sin. It empowers transformation, mga kapatid. Ang pagmamahal po ng Panginoon ay hindi natatapos sa pagpapatawad. Ang pagmamahal po ng Panginoon ay tinutulungan din tayo upang magbago, palakasin upang magbago. And grace is not permission to keep on sinning. Ang biyaya, mercy, habag ng Panginoon ay hindi po ito permiso, para patuloy po tayong magkasala. Ano po yung next? It's power to live in freedom. Mabuhay po tayong malaya. God's love changes us and not condemn us. Bibilisan ko na. 9:35. Okay. John 8:11. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi po sinabing go lang. Go and sin no more. Okay? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hindi ko na elaborate para mabilis tayo. Ang dami ko pang sasabihin, If anyone is in Christ, he is a new creation. Pakisabi sa katabi, you're a new creation, kapatid. You're a new creation. Kung di ka pa nagbabago, pakisabi sa katabi ulit, magbago ka na. Praise God. Romans 6, chapter 6, verse 1 to 12. Shall we go on sinning so that grace may increase? Tanong ng mga Romanya, by no means. Siyempre, hindi. So, theology insights, Okay. Pasok tayo ng theology, konti. Justification and sanctification. Justification save us from penalty of sin. Okay, explain ko pa mamaya. Sanctification save us from the power of sin. God's love works in both. Ang pagmamahal ng Panginoon ay nagwo-work in justifying and sanctifying all of us here. So let's try to elaborate pa. Justification and sanctification. Justification means being declared righteous in God's sight. Ikaw ay righteous na sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon. Yun po yung justification. Okay, let's explain pa. It's not about what you feel. Hindi to tungkol sa nararamdaman mo, yung justification. It's about what God has declared. Ano ba yung dineklara ng Panginoon para sa ating mga Kristiyano? When you trust Jesus, nung pinagkatiwalaan po natin ng Panginoon, heaven stamps you, life with a verdict. You're not guilty. Pakisabi sa katabi, you're not guilty. Pinatawad na po tayo ng Panginoon, you're not guilty. Pwede palapakan natin ng Panginoon. That's how God justify us sa kabila ng mga kasalanan natin. So let's go to sanctification. Sanctification is the process of becoming more like Jesus. Okay? Yung kanina is declared righteous and now we would like to be more like Jesus every day and every day. God's love doesn't stop, ito yung sinasabi ko kanina, at forgiveness. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi huminto sa pagpapatawad. Ito'y pinapalakas rin tayo upang magbago sa bawat araw ng buhay natin. Through the Holy Spirit, you're being set free from habits. Okay? Hindi ko alam yung mga habits natin. Nalilihim man o hindi. Pero sa Panginoon po, hindi natin ito matatago. Lies, kasalanan, at itong mga kasalanan na to. Since that once controlled you, na minsan pa sa buhay mo, kinontrol ka. Kapatid, ano man yung kasalanan mo, tinatago mo personally, di namin alam. Pero God is watching over you. God knows you and God knows your heart. So please, be sanctified in the love of God. The same love that forgave you at the altar
okay, is the same love that walks with you in your weakness, sa mga panahong kahinaan mo. Okay? Again, in Tagalog, the same love that forgave you, ang kaparehang pagmamahal na nagpatawad sa iyo ay kapareha din ng pagmamahal na maglalakad sa iyo sa kabila ng mga kahinaan mo. God is not only interested in saving your soul. Hindi lang interesado ang Panginoon sa pagliligtas ng soul mo o kaluluwa mo, kapatid. He wants to heal your life. Gusto niyang pagalingin yung buhay mo. Pakisabi sa katabi, gusto kang pagalingin ng Panginoon. Okay? Gusto kang pagalingin ng Panginoon. This is not just about spiritual. We know God. Alam natin kung paano gumawa ang Panginoon. This is about in every aspect of our life, God can heal you. So don't settle for being forgiven and staying bound. God's grace has the power to free you, change you, and fill you with new life. Again, para mas maramdaman po natin, huwag kang mag-settle, huwag kang umupo sa pagpapatawad lang ng Panginoon. Huwag kang mag-stay lang dun. Because ang biyaya, habag at pagmamahal ng Panginoon ay may kapangyarihang palayain ka, baguhin ka, at bigyan ka ng bagong buhay. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, for the last na ata to. Nothing can separate you from His love. Romans 8:38 to 39, okay? Nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wala na po makakipaghiwalay sa atin. There is no sin so dark, no past so broken, and no fear so deep that can pull you from God's grasp or God's love. Tagalogin po natin ulit para makarelate ang lahat. Walang kasalanan na sobrang, Tagalog dito? Dilim, ayun. Walang nakaraan na sobrang broken, wasak, grabe. And walang takot na sobrang lalim na kaya kang ilayo sa pagmamahal ng Panginoon. Wala pong ganun. God is not looking. When I'm doing this, I cried. I'm telling you, church. I cried when I wrote this. God is not looking for perfect performance. He is seeking willing heart. Kapatid, hindi ito tungkol sa talento mo, sa kayamanan mo, sa pagkatao mo, sa kung ano ang meron ka dito. Tungkol to sa puso po natin na handang magpasakop at purihin ang Panginoon. Nothing can separate you from His love. I have loved you with an everlasting love. No one can snatch them out of my hand. Right now, ang Panginoon, kino-comfort po tayo ng mga salita niya. Magpa-comfort po tayo sa Panginoon. Dahil kung minsan kailangan din natin to. No one can snatch them out of my hand. Wala pong makakanakaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon, ni pababayaan man. Purihin po ang Panginoon. Ayun na, conclusion na. Praise God. Natatapos na. Ang daming sinasabi. Conclusion na po tayo. Can I invite music team? Thank you. Conclusion po. May 5 points po ako na nais sabihin sa bawat isa sa atin. God's love doesn't wear out. Hindi po nauubos ang pagmamahal ng Panginoon.
ang biyaya, habag at pagmamahal ng Panginoon ay mas mataas sa guilt feeling mo, sa konsensya mo. If you're distant from Him today, He's not standing. Everybody listen. Everybody listen. Eyes on me. If you're distant from Him today, He's not just standing. Kung pakiramdam mo, ang layo mo sa Panginoon. Dahil sa mga kasalanang mga nagawa mo, sa pagkukulang mo sa Panginoon, kung pakiramdam mo, ang layo-layo mo sa Panginoon at malayo ka na sa dati mong ginagawa sa Panginoon, gustong sabihin ng Panginoon sa iyo sa mga oras na to, anak, nandito lang ako. He's not standing with arms crossed. Ang Panginoon hindi ganyan. Hindi lang siya nakatayo dito. He's running to you with open arms. Panginoon, patuloy po tayong nire-reach out with an open arms running towards us. Patakbo papunta po sa atin upang yakapin tayo at patuloy na mahalin sa kabila ng mga pagkukulang at kasalanan natin. Pang-apat, your sin is not greater than His cross. Ang kasalanan mo is not greater than this cross. Alalahanin po natin ang ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Dahil kailanman yung kasalanan mo, pinatawad na ng Panginoon sa pamamagitan po ng cross. He died for us. But He rose again. He rose again. That to prove to every one of us that our God is alive and worth to be praised. Kapatids, sa huling pagkakataon, hindi ko po alam yung sitwasyon nyo, pumasok kayo sa simbahan na to. Sinasabi po ng Panginoon, come home. Anak, come home. And every day of my life, even God is keep on telling me this line, anak, come home. At ito rin po yung gusto sabihin ng Panginoon sa atin, anak, come home. Last na, promise. There are 3 types of listener here na gusto kong i-address. To those elders, members, workers of our church, God wanted to say this to you. Keep the fire burning. Stay kind. Because we don't know the situation of every life or every individual is coming here or even outside the church. We don't know. Stay kind and keep on loving. That person besides you, sa likod mo, sa gilid mo, kailanman hindi magiging perfect. Patuloy kang magmahal kahit hindi yan kamahal-mahal. Ito po'y sinasabi ng Diyos sa atin. Kahit hindi maganda yung ugali niyan, nasa likod mo, nasa harap mo, no one's perfect, kapatid. Pero dahil tinawag ka ng Diyos upang magmahal, tinawag tayo ng Diyos upang magmahal at magtulungan. Kapatid, ito po'y sinasabi sa inyo ng Panginoon. Keep the fire burning, stay kind, and keep on loving. Sa pangalawang uri ng tao, nandito ngayon. Possible po, first time nyo, una, pa lang kayong pumapasok sa simbahan na to, nais pong sabihin sa inyo ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Hindi sa hinaharap na ikaw, hindi sa magandang version ng pagkatao mo,
kundi mahal ka niya dahil mahal ka niya. Walang ibang dahilan. Mahal ka niya dahil anak ka niya. Mahal ka niya dahil mahal ka niya. Kung first time mo dito, kapatid, you better accept His grace today and accept Him as your Lord and Savior. Sa pangatlong i-address kong tao sa mga oras na to, kung feeling mo, layo mo na sa Panginoon, kapatid, you're not forgotten. Hindi ka kinalimutan. Hindi ka nakakalimutan. Hindi tumigil ng pagmamahal sa iyo ang Panginoon. Hindi tumigil ng pagmamahal sa iyo ang Panginoon. Return to His love. Balik po tayo sa pagmamahal niya. And let it heal your heart. At hayaan mong pagalingin ng Panginoon yung puso mong masakit. Yung buhay mong may problema. Again po, sana po may natutunan ng lahat. I can provide a lot of teachings here. Pero, ang pundasyon po ng pagiging Kristiyano ay ang pagmamahal na kailanman hindi tayo binitawan. Pagmamahal ni Kristo na kailanman hindi tayo iniwan. I'd like to invite everyone to stand up. Can we? And I'd like to invite every one of us to sing a song for God that will Kuya Bill and worship team will sing. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Come on, church. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Kantahan po natin ang Panginoon. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Hindi ito tungkol sa katabi mo ngayon. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo Tungkol to sa ikaw at sa Diyos. I encourage everyone to sing. Everybody. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabangalan at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas
pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo. Yes, Lord. Yakap mo. Yakap mo kami, Panginoon. Yakap mo kami, Panginoon, Panginoon. Inibig mo ako na di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit isa'y di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Kapatid, this is our time to praise and worship our God. Let's surrender our worries. Ibigay mo lahat ng iniisip mo sa Panginoon. Isuko mo lahat ng kasalanan mo sa Panginoon. This time, it's about you and our God. Kapatid, hinahikayat kita na patuloy na magpuri sa Panginoon. Siya'y dakila, tapat, kailanman sa buhay natin. Deserve niya. Deserve ng Panginoon na papurihan siya. Ngayon, kailan pa man sa buhay ko tapat. Napakabuti mo, Everybody. aming Diyos Ama. Yes, O Lord. Iyong likha, luluwalhatin na. Yes, Lord. Napakabuti mo. Napakabuti mo,
Patuloy po tayong tumayo. Itaas ang ating mga kamay at ipikit ang ating mga mata. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Dahil minsan pa sa buhay namin, pinaalala mo na sa amin muli na kami ay malaya, Panginoon. Kami ay kamahal-mahal, bagamat kami nagkukulang. Panginoon, maraming salamat dahil pinalaya mo kami mula sa kasalanan, Panginoon. Pinalaya mo kami at binigyan mo kami ng panibagong buhay na aming tataglayin sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa pagpapala mo at pagsama sa aming umaga. Lord, patuloy niyo po kaming samahan sa mga susunod na ibahin ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, patuloy kang maghari sa buhay ng bawat isa na nasa simbahang ito, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong ipaalala sa bawat isa na ang kanilang trabaho ay hindi mawawalan ng saysay. Dahil, Panginoon, di man namin nakikita ng aming mga mata, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa patungkol sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, nandyan yan sa langit. Lord, I am praying sa mga kapatiran na pakiramdam nila ang layo nila sa iyo. Panginoon, paramdam niyo po, patuloy niyo paramdam sa kanilang pagmamahal na kailanman hindi nagmaliw. Kailanman hindi nawala sa buhay ng bawat isa. Panginoon, sa mga bagong attend dito sa aming simbahan, Panginoon, patuloy po nilang kayong kilalanin sa buhay nila. Patuloy po nilang baguhin at isik. Panginoon, bigyan mo sila ng gutom, Panginoon, sa salita mo, sa pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu sa pagdako mo sa mga oras na to, O God. Lord, maraming salamat po. To you all the highest praise and glory. Everyone, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Nakakaupo na po lahat.